gabi Pilipinas sa layuning tugunan ang mga pangambang hatid ng nakaambang The Big One. Noong Huwebes, nakiisa ang sambayan ng Pilipino sa ginanap na Metro-wide earthquake drill. Ito ay naglalayong ihanda ang mamamayan sakaling dumating ang isang napakalakas na pagyanig dahil sa West Valley Fault. Ayon kay MMDA Chairman at Metro Manila Risk Reduction and Management Council Chief Francis Tolentino, tagumpay ang tinaguriang MMDA shake drill na nilahukan ng mahigit 6 na milyong tao. Pero gaano nga ba tayo kahanda para sa The Big One? At paano nga ba nakatulong sa mga mamamayan ng MMDA shake drill? Yan at marami pang iba ating sasagutin ngayong gabi. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras na pagtalakay sa isyong ito. Dito lamang sa Shake Drill 2015, a PTV Special Forum. Nito lamang ika-30 ng Hulyo, tagumpay na naisagawa ang Metro Manila Shake Drill sa pangunguna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay MMDA at MMDRRMC Chief Francis Tolentino, tinatayang nasa mahigit 6 na milyon ang kabuuan ng mga taong nakilahok sa shake drill. Isa sa mga tinutukoy na nakatulong sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol dito ay ang social media kung saan ginamit ang hashtag MMShakeDrill. Sinasabing ito ang pinakamalawak na earthquake drill na naglalayong magtaguyod ng pagkahanda sa buong Metro Manila kung sakaling gumalaw ang West Valley Fault, maaring magdulot ng 7.2 magnitude na lindol. Layunin din itong ipakita ang importansya ng koordinasyon at komunikasyon kung sakaling dumating ang nasabing kalamidad. Tuluyan na nga ba tayong natuto pagdating sa mga mapaminsalang kalamidad? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito lamang sa Shake Drill 2015, a PTV Special Forum. Muli magandang gabi sa ating mga manonood. Kahandaan laban sa mga mapanirang lindol. Specifically yung kinatatakutan nating lahat na The Big One. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Tama ka dyan, Cathy. Gaano nga ba kalaking pinsala ang maaaring tumama sa atin kapag tuluyan na ngang gumalaw yung sinasabing West Valley Fault? Plus ano-ano nga ba yung mga lugar na nasasakupan ng tinaguriang West Valley Fault? Pag-uusapan din natin, Kirby, yung katatapos lamang na Metro-wide earthquake drill gaya ng ating nabanggit kanina na pinamunuan ng MMDA at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Oh, with that, siguradong interesante yung topic natin ngayon, kaya umpisa na natin ipakilala yung ating mga bisita. Unahin ko na po si Ginang Maria Lynn Melo Santos, Senior Science Research Specialist po ng PHIVOLCS. Magandang gabi, ma'am. And kasama rin po natin Mr. Rupert Ambil, Executive Director ng Move.ph at Project Agos. Dito naman sa ating kaliwa, Kirby. Okay, magkakasama naman natin mula sa MMDA si Ginoong Ramon Santiago. Siya naman ang Consultant for Disaster Risk Reduction and Management mula naman sa MMDA. Magandang gabi, sir. Sa inyong Kirby, Cathy, at saka sa inyong mga tagapanood. Okay, gaya nga ng ating nabanggit, isa sa mga pinakamalaking naging proyekto recently ng MMDA, itong shake drill. How was it, sir? Anong assessment ninyo? Well, sa amin nakita naman, natutuwa kami sapagkat maraming lumahok dun sa drill na isinagawa. Ito nakaraang Huwebes. Sa tinatayangan ni Chairman Francis Tolentino, dahil siya yung lumipad, ay humigit kumulang siguro mga 6 na milyon or mahigit 6 na milyon ang nakita nilang nagsilahok dito. Opo. Sir, kamusta po yung outcome? Paano po yung naging participation po ng ating mga kababayan dito po sa Well, bago kasi nagkaroon ng shake drill, nanawagan tayo. Hindi lang sa ibang sektor, no? Simbahan, mga barangay, yung lahat na 1,706 barangay sa Metro Manila, yung mga pamahalang lokal. Isang resolusyon nga ay pinasa ng Metro Manila Council na sumusuporta dito sa activity na ito. Ganun pa man, dinagdagan pa ito ng
ng Commission on Higher Education at saka ng Department of Education. Nagpalabas din sila ng patalastas o anunsyo sa mga paaralan, publiko man o pribado, na lumahok dito sa drill. At pati mga business sector ay nanawagan tayo na lumahok sila. At pati mga bankers, mga private businesses, mga business process outsourcing, at saka yung iba pang mga umbrella organization ng pribadong sektor. Katuwang ng MMDA sa proyektong ito ang Project Agos. Mr. Ambil, can you tell us more about Project Agos? Magandang gabi po. Yung Project Agos po, isa po siyang campaign or advocacy on information or public awareness. Ano po siya, aligned po siya sa disaster preparedness, paghahanda po, yun po ang gusto namin mangyari. Nakipag-partner po kami dahil nakita namin opportunity for people to participate. Para po gamitin po yung social media sa pag-angat po ng public awareness, sa paghahanda po. Kasi it hastens that aspect. Kasi gaya nga po ng sinabi ni Sir Mon, marami po nag-volunteer eh. Kami naman po, nakita namin na we can use social media or plot out the information. On the Agos Map or sa information platform namin, kung i-measure po natin yung success ng activity, at sa monitoring po namin, meron pong 2.1 billion views or impressions on Twitter alone. Ganun po ka-successful yung campaign. Sa tingin po namin, based on that figure, na meron pong more than 34,000 tweets na na-generate ang mga more than 14,000 users po. Ang laking bagay po niyan. Kasi dati, pag nagpupunta po kami sa mga workshop on public awareness, sa disaster preparedness, natatawa po ibang tao eh. Pero this time, ano po siya eh, naging seryoso po eh. Nag-participate po yung tao in one way or another. So, sa ganung pong pagtingin, it's a successful activity. Yun po ang tingin namin doon. We raised the level of public awareness. That it became a norm for people to ask questions, to participate. Kahit online lang po, malaking bagay po yan para sa amin. Okay, kahit katuwang din ng MMDA, ang Feebox naman, sa pagpapatupad itong MMDA Shake Drill, Ma'am Maria Lino, kayo po ang naka-assign sa pag-detect po nung paggalaw nitong West Valley Fault at maging East Valley Fault na po natin na to. No? Ma'am, gaano po kalawak yung maaaring maapektuhan nito, aside po doon sa mga nakiisa po doon sa Shake Drill because that's nationwide, yun po talagang malalapit po dito sa West Valley Fault? Yung West Valley Fault, kung gumalaw ito ng magnitude 7.2, sa Metro Manila at yung mga karatig na probinsya ng Laguna, Cavite, Bulacan, and Rizal, maaaring maramdaman ang ground shaking ng intensity 8. Intensity 8. Ang ibig sabihin nito, further away, pwede sa Pampanga, hanggang Baguio, maramdaman ang earthquake ng mas mababang intensity. Ang intensity 8 ay damaging earthquake. Yung mga lumang mga buildings, structures, kahit mga tulay, mga kalye, maaring bumagsak dyan. Including kahit na yung mga bagong gawa ng mga kabahayan, mga structures, ganda ang pagkayari, hindi sumunod sa ating building code, ay maaring madamage na sa intensity 8. Gaya ng nasabi kanina ni Ginoong Santiago and ni Ginoong Ambil, naging successful itong shake drill. But we can only measure the success of this drill kung mangyayari na yung actual. Tama. Do you plan, sir, Mr. Santiago, na ulitin itong naganap na shake drill na ito? Yun sana isa sa mga nilalayon din ito, no? Na maging permanente na o institutionalize siya, na kung saan gagawin siya taon-taon. Kung pwede nga mas madalas, mas maganda. Pero at least once a year at kinalalahok, ang lumalahok dito ay marami, no? Multisectoral, maganda na yon sa atin. Sir, nabanggit na po natin yung paglahok po. Sir, kamusta naman po yung, syempre, hindi po natin maiwasan yung gastos po doon sa pag-provide po natin ng mga rescue equipment at yung mga, syempre, may mga pagkain din po na ipapakain sa mga volunteers. Saan po tayo kumukuha ng pondo at paano po yung coordination? Well, bukod sa inilaan talaga ng mga ahensya ng pamahalaang lokal hanggang sa barangay, nakita naman namin pati ang pribadong sektor nag-contribute sila in one way or another na para
sagutin yung gastos ng kanilang mga contingents o yung participation nila. So, bawat organization na nag-participate dito, kanya-kanyang gastos ang bawat isa. So, pati yung pagkain, sinimulate ng DSWD, yung kunwari, relief activity. Pero totoong pagkain naman po yun. Totoong pagkain naman yan. Hindi po simulated yung pagdating food. hindi simulated food. Marami rin nag-donate naman ng pagkain bilang kanilang kontribusyon dito sa ginanap na drill na ito. Si Mr. Ambil gusto ko malaman kasi we know na kahit paano hindi pa rin ganun karami ang may access sa internet. How do we measure, sir, yung awareness ng na i-generate through social media or through the internet pagdating po sa mga kagaya nitong proyektong inyong ito na Shake Drill? No? Of course, you've already mentioned yung mga number of retweets and yung mga hashtags. But aside from that, Well, isang measure po, pinag-uusapan namin kanina ng mga institution, yung amount of people calling them, amount of individual inquiries sa pagpunta po sa site sa FIVOC, yung mga institution po natin sa government. They ask questions, they go to MMDA, they call up the... Yun lang po, for me, malaking bagay na po yan kasi it was never done before eh. Na ang mga news agency nga po, katulad ng PTV4, yan nagagapitan for information. Ngayon po, hungry yung tao sa information. Magandang ano po yan, magandang senyales for us. Kasi pag may mga tao pong nagtatanong, gusto matuto, it's a measure of success already for us. Kasi kung tatanggalin po natin yung social media, ito sa pinag-uusapan natin. The mere fact that people went out, people asked, called institutions, called the experts, disaster responders, and asked what they can do. It's a good indication that people are really preparing. Kasi po, yung question po kanina ng value, yung magkano po investment dito, may cost po, may cost yan. Pero ang value po ng paghahanda, malaking bagay po yan kung ikukumpara natin sa recovery. Kasi every dollar, peso you spend on preparation, it's a savings eh. It's 4 times the savings. Kasi kung sa recovery mo po siya i-invest, natapos na yung nangyari, hindi ka naghanda, it's 4 times more. Saka ang question dyan parati na isa sa mga workshop na na-attendan ko sa mga disaster forums or preparedness, magkano po ba yung value ng buhay? Paano po i-measure yun? So paano na mabuhay po ang mga tao? So yun po. So you invest more in preparation. Kasi mahirap pong bigyan ng value ang buhay eh. Lalo na po sa mga news person sa atin po, sa news, sa information service. Nakikita po natin yung mga disasters na pupunta tayo sa field. Nakikita natin yung effect ng hindi paghahanda. We report that every year for several decades. So we want to change that. Yun po yung, for us, for Project Agos, that's our campaign to inform people, to prepare. Yun po. Okay. Ma'am Maria, nabanggit po ni Sir yung tungkol po dun sa information dissemination. Isa po sa mga tumatak kasi sa ating mga kababayan ngayon, yung salitang duck, cover, and hold. Ma'am, gaano po ka-importante at gaano nyo po binigyan ng pansin ito? Especially po, doon po sa mga nagtatrabaho sa mga opisina para po ma-apply po nila yung duck, cover, and hold na to once na maramdaman po itong sinasabing the big one. Yung duck, cover, and hold, let me just explain, hindi lang ito sa Pilipinas ginagawa. No? Itong formula na to ay tested na sa maraming lindol na nangyari sa buong mundo na nakakapagligtas talaga ito ng buhay. Maganda rin yung effort na ginawa ng UP, na yun sa Chancellor's Office, magkaroon ng information na nakapaloob sa kanta. Ito ay itinagalog nila na dapa, tago, kapit. Baka sa ibang parte ng Pilipinas mas maiintindihan ito, no? Sa pamamagitan ng information na ginagamit namin, lagi namin yan sinasabi, ang simple lang ng formula, duck, cover, and hold. At sana also through the songs ay talagang matatak ito sa isip ng mga tao. okay, marami pa pong mga katanungan next time mula naman po sa ating mga estudyante, sa ating audience, sa pagbabalik ng PTV Special Forum.
Muli nagpapatuloy po ang MMDA Shake Drill 2015 na PTV Special Forum Cat. May mga inihan na katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na itong si Camille Eloriaga galing sa Emilio Aguinaldo College. Question? Magandang gabi po. Gusto ko lang pong ibigay yung katanungan para po kay Binibining Marialyn Melo Santos ng T-Box po. Good evening po, ma'am. Gusto ko lang pong itanong kung sa tingin niyo po, paano niyo po madidisseminate yung information para po sa walang gaanong kaalaman patungkol po sa earthquake? Ang FIVOX, marami kasing avenues for disseminating information. Sa amin, meron kaming mga campaigns targeting different sectors. Meron sa mga schools, meron sa mga private offices, meron sa mga public offices. Ang information kasi, katulad ng ina-explain kanina na kasama natin, Sir Rupert, maraming maraming media for disseminating information at sikat na sikat talaga yung social media. Parang kahit sinong tao na itanong mo, bata, matanda, pag sinabi mong Facebook, sino bang walang Facebook? 'Di ba? Kalahati siguro ng mga taga Metro Manila may Twitter. Diba, nagsa-Skype. Ano pang mga ginagamit na tools ngayon? Itong tools kasi na to, talagang sabay yan sa panahon. Kung halimbawa, sa amin, ang na puprove na effective means ay social media. Gamitin natin social media. Yung aming traditional mainstream na pamamaraan ng dissemination, nakapartner pa rin sa DepEd. Isinama na natin yung pag-aaral tungkol sa disasters sa curriculum ng elementary, high school, college. Ito yung mga mainstream traditional. Pero yun ngang non-traditional na internet, siguro yan ay kailangan nating i-propagate pa. Yun. Alright, maraming salamat po. Next question naman, si Justin Salangsang from Trinity University of Asia. May katanungan? Magandang gabi po. Ito pong katanungan ko po ay para kay Mr. Ramon Santiago. Sa tingin niyo po ba, sapat na po ba ang isang shake drill para masabing handa na po ang Metro Manila? At kailan o magkakaroon pa po ba tayo ng susunod pa mga shake drill? Palagay ko, kulang yung isa lamang na malawakang shake drill. No? Kaya nga, tinitingnan natin na kung ma-institutionalize to, taon-taon sinasagawa natin dito sa Metro Manila, siguro ma-achieve natin yung level ng kamalayan o even yung consciousness na tinatarget natin. Kasi hindi lang yung malaman mo kung anong gagawin kapag lumilindol. Subalit, gusto natin talaga eventually malaman ng ating mga kababayan kung ano yung mga dapat mong gawin upang hindi tayo masalanta ng isang malakas na lindol. Okay. Gusto ko lang ulitin yung naging tanong ng ating estudyante. Sir, based from what you've seen, sabi nyo nga successful, but would you say na handa na po ang mga taga Metro Manila at least para dito sa tinatawag na The Big One? Relatively, masasabi natin through time medyo nag-improve na siya. Pero pag ang pagbabasihan natin yung modelo na ayon sa pag-aaral, malaki pa ang kailangan nating isagawa. Kulang pa rin yung paghahanda na yun, hindi lamang ng pamahalaan, kundi pati ng mga mamamayan. Saan po yung pagkukulang, sir? Sa bilis ba? Sa pagresponde? Sa gamit? Malaki pa rin kasi talaga yung nagbabadyang panganib sa atin. Kung ma-imagine mo yung kung lumindol at magiba ang 170,000 na kabahayan, malaking bilang din ang kailangan natin para immediately makagawa ng pagsagip buhay, no? So kinakailangan may 170 teams din tayo on the ground na kinakailangan 6 na tao bawat isang team para wala siyang ginagawa kundi hinahanap niya yung kung sino na ipit o pinipilit natin bungkalin yung mga nakadagan doon sa tao. Si Ginoong Ambil, meron kasi siyang pulso, no? Sabi nga ni Mr. Santiago, kailangan natin ng maraming rescuers, which dun pumapasok yung volunteerism. Are we seeing that now, especially with the youth on social media? Yes, magaki pong change Kasi before the shake drill, when we go around the country, we advocate preparedness, we advocate the use of social media in preparing and getting information, disseminating information.
Ito po, nakita namin yung yung shift, yung change Dumami po nagkaroon ng interest Yun naman po sa paghahanda na part, pag inumpisahan po ng tao na maghanap ng information, in whatever means possible, isang sign na maganda po yan. Kasi may gusto silang gawin kaysa wala pong gawin. For example, yung mga tweets po na nakikita namin before the shake drill, they ask what to prepare, ano pong paghahandaan. Kasi isa pong magandang kinagabasan ng shake drill, even families or individuals, hindi nila kailangan ma-attach sa isang institution. So they themselves, as individuals, prepared. Kasi yun nga po, isa rin na sinasabi namin sa mga workshop namin na lahat po tayo disaster responders. Dapat lahat tayo mag-prepare. So hindi na po tayo aasa sa government. Tayo po as a community, as a school, as an organization, mag-prepare po tayo. Simple lang naman po We use the information we have on the internet to help other people also. So hindi lang po pagkuha na information para sa amin. Pag-share din na information. Kaya critical po yung social media. Kasi you just don't read information, you share it also. Opo. Pero sir, may additional question lang ako. Marami sa mga Pinoy na gusto talaga yung mag-volunteer pagdating sa mga ganitong rescue operation. Pero merong mangilan-ngilan pa rin po na parang tinatanggal po nila o inilalayo po nila yung sarili nila pagdating po sa mga ganitong bagay. Ano po yung mahalagang bagay sa tingin nyo po para po mahikayat po natin sila na isama yung sarili nila na mag-join po para sa mga ganitong klaseng pagsasanay po? Ang isa kong natutunan ko kay Sermon, hindi po tayo lahat pwede maging rescuer Pero lahat po tayo pwede mag-participate. Sa grupo po ng audience natin, may marunong magluto. Kasi kailangan po kumain sa mga evacuation centers. May kailangan mag-repack. Kailangan mag-encode. Yung mismong encoding lang po sa disaster events. Imbis na isusulat po mano-mano, gagawa ng report na it takes several hours. Pag may mga encoders po na mabilis, they can use Excel, laptops. Madali po mag-disseminate. So may role po ang bawat isang tao. So hindi po tayo lahat pwedeng maging rescuer. Pwede po tayong mag-provide ng relief in terms of providing information. So yun po ang advocacy namin. Huwag niyo pong hintayin na pumunta po yung DPWH to check kung clear yung roads. Kung alam niyo sarado yung kalsada, sabihin niyo sa barangay, sa City Hall na ito po ang road na sarado dito sa area namin. Marami pong ways. Yun yung nakita rin natin, no, Mr. Ambilio, sa Tacloban, na sila rin tumulong na rin sa pag-clear ng mga roads. Gusto kong tanungin kay Ms. Melo Santos, kasi duck cover hold, yan po yung first 3 steps na gagawin pag lumindol. Matapos po yun, para po dun sa mga hindi nakaparticipate sa shake drill at yung mga nasa probinsya po, ano po ang susunod nilang maaring gawin? Una, mag-step back muna tayo bago tayo magpunta dun sa drill itself. Kasi pag sinabi nating drill, ang drill ay gawa ng isang plano. Diba? So, kailangan magsimula tayo sa isang plano. Kung magkaroon ng lindol, ano ang gagawin natin? Halimbawa, sa level ng household. Sa loob ng ating bahay, asan ba ang mga lugar na safe at hindi safe? Kasi ang mga lugar na kadikit ng bintana, ang hagdan, yan yung mga unsafe areas. Bakit? Kasi baka mabasag yung bintana habang lumilindol, no? Salamin, tumama sa atin. Ngayon, pipili tayo ng lugar na malayo sa bintana. Kaya kung may pagtataguan tayo, maganda yon. Pero kung wala tayong pagtataguan, gamitin nating sanggalan yung ating kamay, i-cover natin yung head natin, o get any object, unan, libro, para ma-protect yung head, So, yan ang kasama sa plano. Doon sa plano natin, pagkatapos na malaman natin kung asan ang safe area, sa labas naman ng ating bahay, asan yung ating evacuation area. Yung open area po yan. Evacuation area, pag lumindol, maaaring may masira ang bahay. Diba? May masira sa ating building. Kailangan lumabas muna tayo. Kasi pag sa malakas na lindol, maaaring may sumunod agad na aftershock. At kung nagkaroon na sira ang ating bahay, maaaring sa susunod na aftershock ay matuluyan na itong masira. Kailangan may evacuation area tayo. Sa evacuation area, ano kailangan natin sa evacuation area? Kailangan nating alamin kung ilan ang kasama natin sa loob ng bahay. At pag lumabas tayo,
andito ba tayo lahat? Kompleto ba tayo lahat? Andiyan ba si nanay, si tatay, si anak, ganyan. Si yaya, huwag natin kalimutan, and even our pets, kasama yan. I-account natin. Pag na-account na natin yan, wala tayong nararamdaman na meron isang babalik sa loob ng bahay. Mag-i-inspeksyon. Kung wala sa ating eksperto within our household, mag-intay tayo ng galing sa barangay na tutulong sa atin, yung mga volunteers, mag-i-inspeksyon. Ang bahay nyo, matibay yan, hindi yan masisira. So, maaari na kayong bumalik. Pero sa ating mga kapitbahay, maaaring merong nasiraan at dito na nga pumapasok yung ating volunteerism. Ngayon, sa drill, pagdating ng drill ay nagawa na natin yung dock cover and hold. Ngayon, isasagawa natin yung nasa plano natin, pupunta tayo sa evacuation area. Pag nasa evacuation area tayo, kung opisina tayo, bibilangin natin lahat ba nung mga nandun kasama natin sa opisina natin, yung roommates natin, kasama ba natin? Kung wala sila doon sa ating evacuation area, isipin natin na sila ay nasaktan. Sila ay casualty ng drill na ito. So, mamarkahan natin sila. Kailangan niya ng search and rescue. Ang suma total ng drill, kailangan kasi, katulad na sabi ni Sir Mon, gawin natin tong way of life. Hindi na natin pag-iisipan, ano nga bang gagawin pag nagkalindol? Dack cover and hold. Pagkatapos, wala na tayong nararamdaman, lumabas tayo. Hanapin natin ang isa't isa. Tulungan natin yung mga may pangangailangan, may kapansanan. So, siguraduhin natin na kasama natin sila nag-evacuate. Alright. Opo, ma'am, pero gusto ko lang din po idagdag, gaano po kalaki yung pagdagdag po natin ng early warning system, especially po, ma'am, sa mga television? Paano po tayo nakikipag-coordinate with the networks para po mas mabilis po nating matransmit yung naganap na lindol, for example? Siyempre po, ang unang makakadetermine nun, ma'am, ang PHIVOLCS Tapos siyempre po, ang PHIVOLCS ang magbibigay kagad ng information to the people. So, paano po yung usually, gaano po kalaki yung tulong na yon? Siguro, pagdating sa lindol, ang malalaman nating lahat na nagkaroon ng lindol, lalo na dun sa lugar na apektado ng lindol. Pagdating kasi sa lindol, ang information na ibibigay ng PHIVOLCS ay pagkatapos na ng lindol. Nangyari na ito at ibibigay namin ang susunod na information, gaano ba ito kalakas. Para yung mga wala doon sa lugar ng pangyayari, yung outside of the impact area of the shaking, makakagawa sila ng kanilang mga dapat na gawin. Sila yung maaari nating asahan na tutulong doon sa mga lugar na pinaka-naapektuhan ng lindol. Kasi maaring wala silang kakayanan. Let me also just say, yung ating mga reaction sa lindol, we really rely on self-help and yung community help. Ang unang-unang tutulong sa atin, sarili natin. Wala muna si gobyerno. Wala muna si rescuers. Kaya let me just give this, siguro, food for thought. Ano ba yung kaya nating gawin in 3 days? Siguro maaari nating itong advocacy, na pagkatapos ng earthquake drill, okay, naligtas na tayo sa drill. Ano naman yung gagawin natin in the 3 days na tayo yung pinaka-grabing na apektuhan, walang makakarating Walang sa atin, komunikasyon. wala pang makakarating sa atin na responders. Ang golden hour na sabi ni Yusek Pama ay 3 days. Yes. Ano yung ating first 3 days? Maari siguro tayo mag-run ng ating forum. The first 3 days, ano ang kailangan Kasi natin? yan po yung naging experience natin at doon nagka-problema nung panahon nung manalasa ang Bagyong Yolanda. Ito pong nabanggit ni Ms. Melo Santos, pag nasa loob ka ng bahay or opisina or paaralan, paano po, Mr. Santiago, kung nasa kalye po at nagmamaneho, nasa loob ng sasakyan, ano pong gagawin? Nitong nakaraang drill, sinimulate din natin pati sa motorista. So yung ating mga traffic constables, meron din silang sign na nagsasabi sa motorista na kasalukuyang isinasagawa yung earthquake drill. At tumigil din sila. So ito naman yung sinasimulate natin o ini-imagine natin na pag lumindol bilang motorista, ating titigil tayo upang hindi tayo maka-aksidente o mabangga tayo dahil ang epekto sa ground, sa kalsada ng lindol ay parang umaalon at posible makasakit tayo o Sir, if I tayo may. masaktan. If I may, sir, saan po dapat huminto? Kasi baka yung mga kababayan natin huminto na lang sa gitna. Saan po dapat?
temporary lang naman yung pagtigil natin. Importante yung doon sa lugar na walang pwede makasakit sa iyo, bumagsak, no? Walang poste, walang punong malaki. Walang poste o kaya mga billboard na pwede magiba. No? So, basta importante, conscious ka lang na yung tinitigilan. No? Pero bukod pa kasi doon, yung the mere fact na titigil ka, wala ka na maibang maaksidente na rin. No? Ayun ang importante doon. Wala kang mababangga, hindi ka mababangga, at hindi rin makakasakit sa iyo yung mismong sasakyan na pwedeng maka-aksidente sa iyo. Oo. Sir, kung umaga mangyayari ang lindol, naka-prepare na po tayo for yung morning drill natin. Pero nagsagawa rin po tayo nung earthquake drill po nung gabi. At maganda po daw yung naging outcome po according po to MMDA Chairman Francis Tolentino. Ano po ang nangyari, sir? Isinagawa ito sa Pasig, no? Kasi ang Pasig naman, bukod doon sa umaga, pagdating ng gabi, alas 8, isinagawa naman lang yun dito sa business district nila. Siguro sa ibang drill natin, pwede nating palawakin yung scope. At gawin naman natin siguro either madaling araw o gabi. Magiging iba lang kasi ang setting, no? Dahil dapat maging aktibo ang mga barangay doon sa gabi. Dahil walang tao sa opisina. Hindi tulad dito, may tao sa paaralan, may tao sa mga opisina, sa mga commercial establishment. Pag isinagawa natin ito ng gabi o kaya madaling araw, karamihan ng tao naman ay nasa kanya-kanyang tahanan. So, iba ang magiging formula siguro o mga arrangement natin para dito. Pero pwede nating i-consider yan sa mga susunod na drill natin. Okay. Kamakailan po ay nagpalabas ang PHIVOLCS ng West Valley Fault Atlas. Ano po yung mga features nitong bagong map na ito at saan po ito maaaring makita, Ms. Melo Santos? Oo, yung map na ginawa ng PHIVOLCS tungkol sa Valley Fault System, ito po ay downloadable from our website. Pero doon sa ating mga kababayan na walang access to internet o mabagal ang kanilang internet, maaari din po kayong pumunta sa aming opisina. Pinamimigay lang namin itong digital file na ito. We want this sana na makaabot sa lahat ng pamamahay sa Metro Manila at sa GMMA. Kasi ang West Valley Fault, hindi lang yan Metro Manila, diba? So sana pati yung probinsya. Pakibanggit po yun, ma'am, para po dun sa mga hindi pa nakakaalam. Ang West Valley Fault, maliban sa 6 na cities sa Metro Manila, ay dumadaan din sa Rizal at Bulacan, sa Cavite at Laguna. So, maari siguro, Sir Mon, sa susunod na shake drill, itong GMMA, ang tawag natin dito, Greater Metro Manila Area, ay kasama na rin. Kasi kasama rin silang mayayanig sa ating 7.2 magnitude earthquake. So, ang mapa na to ay pinapakita yung regular na street map na produced by NAMRIA, yung ating mapping agency, at ipinatong namin ang mapa ng ang active fault, yung West Valley Fault and East Valley Fault, ipinatong namin dito. Bakit ganito ang format na to? Kasi naiintindihan ng tao kung asan sila pag nakita na nila yung mga kalye, nakita na nila yung mga buildings, nakita na nila yung mga landmarks na familiar sa kanila, maaari na nilang matanto kung gaano sila kalayo o kalapit dun sa West Valley Fault. No? Importante malaman natin na asan ang fault dahil sa aming rekomendasyon ay magkaroon ng 5-meter na buffer zone or zone of avoidance. Ano yung ina-avoid natin? Na magkaroon ng construction na may permanent occupancy sa mga lugar na 5 meters left and right of the West Valley Fault. At least 5 meters left and right of the West Valley Fault. Sana po ay walang struktura na tinitirahan. Maliban dito, ang gusto rin namin kasing iparating ay ang malawakang nararamdaman pag may lindol ay yung ground shaking. Yung panganib na galing sa West Valley Fault or East Valley Fault
ay nandoon lamang nakakonfine doon sa buffer zone. Kaya gusto natin wag itong tayuan, pero dapat ang consciousness ng tao ay kailangan makasurvive tayo sa Yes. strong ground shaking dahil ito yung makakaapekto sa maraming tao. Hindi naman yung pagbitak ng lupa dahil doon sa paggalaw ng West Valley Fault or East Valley So hindi po Fault. ibig sabihin na kayo ay 5 kilometro ang layo sa East Valley sa Valley Fault ay hindi na po kayo makakaramdam ng ganong na lindol. Tama ka dyan, Cathy. Tsaka, gaano nga ba ka-importante yung pagkakaroon ng emergency kit sa bawat bahay? Oo. Yan ang, at iba pa, pag-uusapan po natin yan sa pagpapatuloy po ng inyong PTV Special Forum. Nagpapatuloy po ang Shake Drill 2015, a PTV Special Forum. Kirby, meron ka kaninang katanungan. Correct. Gusto ko lang malaman, Sir Mon, yung mga dapat na ihanda ng ating mga kababayan, especially po pag nasa bahay, ano po ba kailangan ng emergency kit? Ano po dapat yung mga nasa loob nito? Well, ang isang tawag natin doon yung yung survival kit o kaya yung go bag, no? Okay. Kinakailangan may tubig, may pagkain, no? May transistor na kayang mag-tune in sa AM station na may spare na baterya. Kung tayo may medication, kinakailangan meron din tayong gamot na kasi kapag sarado yung mga butika at kailangan na yan, kinakailangan meron tayong stock na sufficiente ron. Kinakailangan may cash din tayo dahil maaring hindi mo magamit ang credit card mo o sarado ang ATM, so kinakailangan meron kang cash. Mga pamalit, no? Pamalit na essential, lalo-lalo na kung may mga bata, mga baby food na yan, kailangan din yon. So marami pang pwede tayong ilagay doon, including yung mga lubid, pamutol. Pero sa mga personal na kagamitan na araw-araw dala natin, kailangan natin may maliit na flashlight at meron din tayong pito, no? At yung sinasabi natin ng mga everyday carry na items na kung saan man tayo nandun, ay pwede. Tapos siguro may candy tayo sa bulsa. Okay? Kasi hindi natin malaman kung tayo hindi tayo makakain kaagad immediately. So, bawat isang miyembro ng pamilya, hanggat maaari may 1 litro ng tubig, no? Na pwede niya mainom. At dapat ihanda natin doon, good for 3 days at least. So, including yung mga ready-to-eat meal. Para lang, kasi ang mga tutulong sa atin, nandyan na yan. At lang natin ng kaunting panahon, may establish naman lang yung pagtulong na yon at saka yung mga sistemang umiiral na pinagplanuhan. Kaya lang, yung 3 days na yon, wala tayong ibang aasahan diyan kundi yung sarili natin, miyembro ng pamilya, at saka kapitbahay. Alright. Yung mga kaibigan malapit sa atin. Sir, isang follow-up question na pinatatanong din lang po sa atin ito. Sino-sino po yung mga maaari nating lapitan para tingnan kung yung mga ating establishmento, kung meron po tayong restaurant o tindahan o kahit yung mga bahay natin ay structurally sound? Hanggat maaari, sumangguni tayo sa mga professional, sa mga inhenyero. No? Lalo-lalo na yung ating mga civil or structural engineers na yan. Sa community, minsan may mga engineers tayo sa community. No? Na pwede lapitan at hinga ng payo o patingnan natin struktura. Pangalawa, pwede rin tayong pumunta sa munisipyo o sa city hall. I-consult din natin sa engineer. Yung building officials nila o kaya yung mga inhenyero ng city. DPWH. Actually, marami tayo pwedeng. Ang isa sa pwede rin nating gamitin dyan, siguro yung ginawa ng PBOX. No? Na meron silang, well, again, downloadable siya, pero sa ngayon naman halos lahat ng estudyante, basta may nag-aaral sa bahay, check, may access, marunong gumamit ng internet yan. Pwede nila i-download yung 12, pumunta lang sa website ng PBOX at tignan nila yung materials na nilimbag na nila ron. Kasama rin ang mga inhenyero at saka yung mga seismologists natin. 12 questions yun na pwedeng sagutin sa bahay at doon malalaman mo kung kaya ba tubagal ng struktura sa isang malakas na pagyanig.
Alright, bago tayo mag-end, gusto ko lang ipakita. Meron Yun, no? talaga ako sa bag ko. Doon sa mga babae na laging merong bag, ito po, Oo. ayan. Merong maliit na flashlight talaga. At merong pito. Yan, araw-araw po yan, dala-dala ko yan. Sana rin po, lahat po tayo, lalo na yung mga kababaihan na may bag na dala-dala. Meron po nito kasi maliit lang naman siya, hindi siya mabigat. O tsaka may nabibili na ngayon, Kat, na magkasama na yung pito at saka flashlight. So mas maganda. Sa at mga least bookstores, mas maliit na yung space. So yun, medyo wala na tayong oras. So hingan na natin ng huling mensahe ang ating mga bisita. Unahin ko na si Ginang Maria Lynn Melo Santos, Senior Science Research Specialist po ng PHIVOLCS. Last message, ma. Yes. Sana po ay isipin natin tapos na ating successful na shake drill ay yung ating the first 3 days. Ang personal survival kit na aasahan natin for the first 3 days na wala pa tayong tulong na inaasahan galing sa labas. Tulungan natin ang ating sarili. Salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. At huling mensahe po mula kay Mr. Rupert Ambil, ang Executive Director ng Move.ph at Project Agos. Thank you for the opportunity. Sa akin po, ang mensahe ko lang, gamitin po natin ang social media para sa kabutihan. Yes. Na ang isa pong pinakasimpleng way tumulong po, mag-participate sa disaster preparedness ay mag-provide ng information, mag-consume ng information. At gaya nga po na sinabi ng PHIVOLCS, tumulong po tayo mag-disseminate. Yung kung tayo po may access tayo sa information, i-print out natin as an activity for the youth, dalhin po natin sa mga eskwelahan walang internet. Dalhin po natin sa mga barangay na walang access. Napakasimpleng paraan lang po noon, pero malaking bagay po ito. Doon sa may access sa information, responsibility niyo po i-share yan. Lalo na po sa social media. Salamat po. Alright, maraming salamat. At huling mensahe po ni Ginoong Ramon Santiago, ang consultant po ng Disaster Risk Reduction and Management ng MMDA. Yeah, muli ho, kami nagpapasalamat sa ni Chairman Tolentino, MMDA at ng mga sangay ng pamahalaan na bumubuo sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. Kami nagpapasalamat sa paglahok ng ating mga kababayan dito sa drill na ito. Ito lamang ho ang isa sa mga panimulang gawain natin upang maging resilient o maging matatag ang ating bayan laban sa panganib na dulot ng isang malakas na lindol. Maraming salamat po. Napakahalaga ng pakikisa ng mga mamamayan sa mga paghahandang ginagawa ng ating pamahalaan para sa anumang banta ng sakuna. Bilang mga mamamayan, huwag po nating kalimutan na ang ating pong kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang po sa pamahalaan, kundi maging sa atin din pong mga sarili. Sa dami na ng kalamidad na ating nalampasan, hindi mapagkakailang pinagtibay na tayo ng mga unos na ating nalampasan. At sa pagpasok ng banta ng The Big One, naway sama-sama po natin itong harapin na may pananalig sa Diyos, kaalaman at sapat na kahandaan. Ako po si Cathy San Gabriel kasama si Kirby Cristobal. Maraming salamat po sa pagtutok sa Shake Drill 2015. A PTV Special Forum.